Unang-una, sinasabi niya na sumusulat daw ng speech ng Mm. Pangulong Marcos Jr. ay siya. Diyos Maria Jose, magaling siya magbasa ng speech na ginagawa ng speech writer niya. Pero Mm. yung gumawa niya ng sariling sona, medyo malabo yun. Hirap na hirap, hindi niya nga nalalaman kung ano yung problema ng bansa eh. Kaya hindi niya matugunan eh. Gagawa ka pa ng speech. Eto po, isa po sa napag-usapan pala Attorney Sal doon sa naging pahayag ni Defense spokesperson Attorney Michael Powa na ito ngang pagiging ano ni Vice President Sara dahil mariin niyang itinanggi yung mga ulat na umano'y ng hagis daw ng laptop si VP Sara dahil daw sa pagkadismaya sa paghawak ng kanya impeachment case. Ayon pa kay Attorney Powa, hindi kailanman naging marahas ang Vice Presidente at hindi pa umano ito itinaas ang kanyang boses sa kanya. Samantala, ito, sinabi ni House Prosecutor Representative Terry Ridon na mahalagang mapatunayan din daw ni VP Sara sa publiko kung karapat-dapat ba siya maging Pangulo sa 2028. Kaugnay nito, sinabi rin ni Powa na nasa pagpapasya ng Vice Presidente kung mananatili siya bilang tagapagsalita matapos payuhan ni Senate President Chis Escudero ang magkabilang panig na magtalaga ng mga independent spokespersons upang maiwasan daw yung paglabag sa sub-judice rule, Attorney Sal. Sa inyo pong palagay, Attorney Sal, kailangan ba talaga na magkaroon ng or itong sa issue ng umano'y attitude daw ni VP Sara? Ano pong inyong masasabi dito? Eh, alam po ninyo, yung mga trolls, magaling magkalat yan ng mga kung ano-anong mga chismis, yung mga peke, hindi totoong mga balita. Eh, hindi pa tayo. Palagi yun nilang, ako lang eh. Hmm. Katakot-takot na fake news ang inilalabas nila sa akin. Eh, kunyari, i-criticize ko si Robin Padilla o kung sino, Yes. yung mga pinupuri ko, binabaliktad nila. Mm. Pagtatapat nila yung mga picture namin. Gaya kahapon, si Robin Padilla, pinanatan ko daw. Mm. Nakita ko yun, Attorney. Oh. Kaya binibigyan lang ng trabaho nito yung aking mga kaibigan na lalagyan ng fake news across it. Kasi pa, fake yan, nilalagyan nila tapos ipapost nila. Yan ang ginagawa ng mga tao doon sa mga nagpapahayag ng totoo. Kasi nakikita nila maraming naniniwala. Kagaya ng programa natin, maraming naniniwala rito. Yung mga komentaryo natin, ginagawa nga akong content ng maraming vloggers, kumikita nga sila eh. Tapos, gagawin nila, delikado. May naniniwala rito, kailangan sirain natin to. So, babaguhin nila yung context na sinasabi mo. Mm. Ba't kabaliktaran? Yung pinuri mo, gagawin nila, binabanatan mo. Mm. Gagawa sila ng kwento. Kagaya ng kay Robin. Sabi nila, si Panelo, binanatan, si Padilla, mayabang daw, hambog daw. Biro mo yun. Eh, samantalang, puring-puri ko siya kahapon. Mm. Maraming ganyan eh. O meron pa, di ba tatanda mo si ano? Pinupuri ko hindi, kinikriticize ko si Tulpo, kanyang Yes. kayabangan, at sa kanyang kawalan ng kagalingan. Pagkatapos lumabas sa social media yung posting na Panelo, tama yung ginawa mo kay Robin Padilla, binanata mo na mayaw. Si Erwin Tulfo yun, hindi si Robin Padilla. Talaga mga trolls, matatawa na lang eh. Pero nakakapagod din. At Mm. marami rin napapaniwala eh. Kaya kailangan sa mo agad. Talagyan mo ng fake news, tapos ipoposting mo rin. Mm. Eh, Pero mahalaga. huwag kayong magpapaniwala sa mga kalokohan ng kabila. Mm. Labang kay Inday sana. Hindi pinagbigyan ng Senado ang umano'y kahilingan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sagutin yung mga gastusin sa pagkain at inumin ng defense team, staff at mga testigo habang nagpapatuloy nga ang impeachment trial. Ayon sa Senate Majority, hindi malinaw kung saan daw kukunin yung pondo para rito at kung paano maipapaliwanag sa Commission on Audit. Ano pong masasabi niyo dito, Attorney? Well, ordinarily, pag meron kang kaso sa hukuman,
Eh talagang kanya-kanyang gastos yun. Nagdemanda, saka yung dinimanda. Yung dinimanda naman, pwede naman kasi silang pag sila'y nanalo sa kaso, kasama yun sa danyos perwisyo na hihingi nila sa hukuman na pagbayarin yung natalo dun sa mga ginastos nila sa abogado, lahat ng gastos nila dahil sa maling pagdidemanda sa kanila. Ordinarily, ganun yun. Kaya, ganun din dito, ang feeling siguro nung nagpadala ng liham na yun, wala namang kasaysayan. No? Wala namang pasiyandigan. Papagastusin mo si Vice Presidente Daisala, private money yan. Gagastos ka sa mga abogado. 3 araw sa isang linggo, gagastusan mo yan. Buti niya lang isang taon at kalahati. Talagang kawawa naman ang dinimanda mo. Lalong-lalo na, politika ang nasa likod. Hindi naman totoo. Mabuti itong mga kongresista, ang lalaki ng mga budget nila dyan. Meron sila mga allowances dyan. Kaya, kumbaga, tagilid ang dinidemanda dyan. Pero, talagang ang gawin na lang ninyo, mga mapapayo mo, pag natapos na yung impeachment at napatunayan na walang sala, si Inday Sara, demanda nyo, yung mga nagdemanda sa inyo, danyos, perwisyo. Pero civil case na lang po ba yan, Attorney Sal, if ever? Siyempre, civil case. Pwede rin namang malicious prosecution, criminal case. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang pangangailangang magsagawa pa ng loyalty check sa hanay ng militar sa kabila ng pagsisiwalat ng National Bureau of Investigation na may mga aktibong sundalo umano na iniimbestigahan kaugnay ng banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano pong reaksyon nyo dito? Di na nga kailangan kasi alam na nila kung sino ang mga kalaban nila. Sino yung mga kakampi nila. Hindi na nga kailangan. Tiniyak ni US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihaharap niya kay Chinese President Xi Jinping ang mga concerns ng Pilipinas kaugnay nga ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pag-uusap nila Marcos Jr. at US Secretary of State Marco Rubio kung saan nga tinalakay yung pinakahuling insidente ng Ayungin Shoal. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na nais ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng reset sa relasyon ng Pilipinas sa China upang maiwasan yung pag-uulit ng mga tensyon sa WPS. Binisita rin ng Pangulo Attorney Sal ang dalawang sugatang miyembro ng Philippine Navy na nasangkot nga sa insidente ng Ayungin Shoal at ginawaran ng Order of Lapu-Lapu bilang pagkilala sa kanilang katapangan at serbisyo. Itong isyong ito, Attorney Sal, makakatulong po ba kung halimbawa ang mismong presidente ng Estados Unidos yung parang mamagitan sa planong i-reset yung relasyon ng Pilipinas sa China? Ang gawin ng gobyerno, baguhin nila ang kanilang patakarang panglabas, ang kanilang foreign policy. Hindi pwedeng sunod-sunuran ka sa gusto ng Estados Unidos. Kapalitan ko ano yung mga konsiderasyon. Yan ang matagal nang sinasabi ni Presidente Duterte noong kanyang panahon. Kailangan talaga baguhin mo eh. Kasi pag reliant ka, depende ka sa galaw ng Amerikano, susunod ka, talagang manganganib ka kasi kalaban niya, Russia, kalaban niya, China, Korea, ang lapit natin sa kanila. Layo naman nila. Pero kung ginagamit nila ang teritoryo natin sa pamamagitan ng pantay ng mga batas militar, may problema tayo, mapanganib. Ngayon, pagdating naman doon sa West Philippine Sea, matagal na natin sinasabi rin ni Presidente Duterte na ang gagawin natin dyan, mag-usap tayo sa lamesa ng diplomasya. At hindi po pwede na mag-iiringan tayo na mag-iiringan yan hanggang sumabog yan. Kasi nga, ang bawat panig, talagang hindi naman sila atras sa mga posisyon nila. Para sa China, kanila yan. Para sa atin yan. At meron pa tayong arbitral award. Kaya ang ginawa ni Presidente noon, since hindi tayo magkasundo dito, pagkasunduan na muna natin yung mga bagay-bagay
na maaaring magbinipisyo tayong dalawang bansa. O yun ang ginawa niya. Kaya kita niyo nun, walang gulo. Mm. O ngayon, dahil ang diskarte ng gobyerno ito, binibira mo ng binibira, Mm. nayayamot naman sila, binubuli naman tayo. Sasagot tayo, wala naman tayo magawa, hindi natin kaya. Kaya kailangan, mag-usap na lang tayo kung anong dapat gawin. No? Since hindi tayo magkasundo, ayaw nyo, ayaw din namin. O magawa na lang tayo ng modus vivendi tinatawag. Yung bang regla na kung tayo nagkita-kita roon, huwag na tayo magbabag, magbigayan tayo. Ganun na ang gawin. Pero too late na po kaya, Attorney Sal, nga na meron na lang nalalabing siguro mga isang taon na lang mahigit na panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na na-realize niya na kailangan maibalik muli yung relasyon ng Pilipinas at China. No such animal as too late. Pag gusto mo, gagawa mo ng paraan yan. Dahil nga nalalapit na yung SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes ay malapit na daw matapos itong kanyang SONA speech at na siya mismo umano yung sumusulat at kasalukuyang nire-review bago iharap sa publiko sa Lunes. Ano pong masasabi niyo dito sa ulat na ito, Attorney? Unang-una, sinasabi niya na sumusulat na ng speech ng Pangulong Marcos Jr. ay siya. Diyos Maria Joseph. Magaling siya magbasa ng speech na ginagawa ng speech writer niya. Pero yung gumawa niya ng sariling SONA, medyo malabo yun. Hirap na hirap. Hindi niya nga nalalaman kung ano yung problema ng bansa. Kaya hindi niya matugunan Gagawa ka pa ng speech para magbigay ka ng pangkasalukuyang kalakaran ng Estado. Malabo yun. Malawa, nakakawa talaga itong itong si Clara. Pero mo, sasabihin niya, earth-shaking, maganda, masasabihin nito, yakit-yak. Pero sinasabi niya at the same time, hindi niya naman daw alam kung anong nilalama, hindi niya pa nababasa. Wala nang access Kaya gumagawa siya ng mga pahayag. Nataliwas din sa mga pahayag niyang ginagawa. Kawawa talaga ito si Clara. Habang tinatapos nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA speech, inilatag naman ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang mga isyong nais nilang marinig mula sa Pangulo. Pangunahin dito yung panawagang tuluyang ipagbawal, partikular itong online gambling at papanagutin yung umano'y malaking personalidad na sangkot sa mga isyu ng katiwalian, partikular sa flood control. Ano po ang inyong may papayo o masasabi dito? Ano ba yung grupong yan? Puro rin pareho din na kayo mga negosyante, puro din kayo salita. Yung grupo nyo, kung yan ay pareho ng grupo ni Dante Jimenez sa mga panahon, mag-organize kayo, sumama kayo sa mga rally ng grupo. Pati sa dilaw sa mga... Kasi ang pinag-uusapan dito, ang mamamayan ang apektado ng mali, illegal na pamamaraan ng pamamahala ng pangkasalukuyang administrasyon. Kung yan ang common na reklamo, dapat tayong lahat magkaisa, tumayo tayo sa mapayapa. Gamitin natin ang mga garantiya na tinatakda ng sariling batas. Tinatawag na right to peaceable assembly, mapayapang pagdaraos ng mga mapayapang pagpapahayag ng mga damdamin laban sa mga proyekto, programa na hindi naman nakakatulong. Ang pagpapahayag ng ating pagkadisgusto sa ginagawang pagnakaw ng pera ng bayan. Hindi ko pwede yung puro tayo press release. Mag-organisa tayo ng tayong lahat ay pagkita-kita sa kalye, araw-araw natin gawin yun. Maniwala kayo, tapos kagad yung ating problemang yan. Kasi makikita ng administrasyon na talagang ang taong bayan ay diskustado na. Kaya ay gumawa sila ng kaparaanan para mawala yung diskontento o kaya sasabog sa mga bangalan.
Nananawagan itong isang grupo or Management Association of the Philippines sa Administrasyong Marcos Jr. na dapat higit na pagtuunan yung ekonomiya kaysa sa politika, kasabay nga ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang hamon sa negosyo. Ayon kay MAP President Donald Dim, nais ng mga Pilipino na makita ang mga konkretong hakbang sa paglikha nga ng trabaho, pag-akit ng mga namumuhunan at pagpapatatag sa presyo ng pagkain at pagpapabuti ng kabuhayan ng mamamayan. Iginiit din ng grupong ito na dapat ipagpatuloy ang kampanya laban sa korupsyon nang hindi naaantala yung mga mahalagang proyekto sa infrastruktura, kalusugan at edukasyon. Suportado rin ng grupo ang ilang panukalang batas na naglalayong palakasin yung transparency at pananagutan sa pamahalaan, Attorney Sal. Ano pong inyong sentimento, masasabi dito? Yan naman matagal na nila sinasabi yun. Unang taon pa lang, nagre-reklamo na yung mga yan. Pangalawang taon, ganun pa rin. Pangatlong taon, pangapat na. Pagod na sila. Problema, pagod na nga kayo, puro lang naman kayo salita rin. Lumabas kayo sa kalye, pakita nyo na kayong mga negosyante, hindi na kayo magtatagal sa ganitong pamamaraan ng panunungkulan na bigo at walang katugunan, walang kasyerto-syertohan kung ano bang mangyayari sa bansang ito. Lumabas kayo sa kalye. Pareho ng ginawa natin nung panahon ng unang Marcos regime. Hindi nagawa ng paraan. Wala puro tayo salita lang, puro press release, puro reklamo. Walang mangyayari. Ayan. Basta mapayapa ang inyong paglabas sa kalye at pangkalahatan, makikita ng administrasyon na talagang disgustado na tayo lahat. Ipinaliwanag ni Ombudsman Boying Remulla kung bakit hindi agad na isasampa yung mga kaso laban sa ilang kilalang personalidad na nadadawit sa flood control scandal. Ayon kay Remulla, hindi maaaring madaliin ang proseso hanggat hindi kumpleto yung ebidensyang kailangan upang mapanindigan ng ombudsman ang mga kasong ihahain sa korte. Ano pong masasabi nyo sa ulat na yan? Payag ni Ombudsman Remulla. Puro kalokohan lang pinagsasabi yan. 2 taon na yan, mula nung inilabas yan, lumabas na yan sa lahat ng klaseng investigasyon, may mga testigo na, tinuturo na, kompleto na dokumento. Bakit hindi ma-file? Talagang ayaw i-file. Yan ang katotohanan dyan. Ang ipapile nila, yung mga kontra. Okay, yan, nakakulong na yung kontra. Yung mga may kaso, dahil nagbaliktaran, siyempre, hindi nila ipapile. Papahabahin nila. Yun lang mo yun.